Mengzi, huwag mo akong iwan. Ibinenta ko ang sarili ko sa halagang 50 tile. Kailangan din kitang maibalik. Buti naman at gising ka na. May gamot sa palayok, painitin ko. At QU. Magkano mo ibinenta ang sarili mo? 50 tile lang sa 7 araw. Kung hindi kaya, hindi talaga kaya. Kailangan kong pumunta sa bahay ni Kinlay at magpaalila roon. Kinlay. Iyong walang hiyang pumipilit sa mabubuting babae na magbenta ng laman. Ako ang magbabayad nito. Walang makakapagdala sa'yo. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Ano ang ipambabayad mo? Sa lagay ng katawan mo ngayon, iyong dating lasenggo at sugarol, na si Kinmeng na nanakit sa'yo. Patay na. Natutuhan ang mababang antas na teknik sa pakikipaglaban, 8 talim na pumuputol sa hangin. 8 talim na pumuputol sa hangin, antas ng paghusay. Bahagyang lumakas ang pangangatawan. Wala na ang lamig na salot. Tumaas ng 30% ang lakas. Ang tibay ng buhay mo, ha? At QU. Kung hindi pa mabayaran ang 50 tael na yon, mas mabuti pang. Bitiwan mo ako, ikaw na mukhang may sakit na loko. Layas. Umatras ka. Sinabi nating 7 araw. Sino ba ang naniningil ng kalahati pa lang ng takdang araw? Hindi tumutupad sa usapan si Kinlay. Inaapi lang niya ang mga taong tapat. Sige, bata, ang lupit mo. 5 araw na lang. Pagkalipas ng 5 araw, kung wala pa ang pera, ako ang darating para gibain ang bahay at kunin ang mga tao. Ibabalik ko ang pera. Mengzi. May natitira pang kaunting pera sa bahay, tumakas ka na. Mas malayo kang tumakbo, mas mabuti. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi ako tatakbo. Hindi ko rin hahayaang madala ka niya. Ako ang kikita ng pera. Iniwan ito ng kuya ko. Sira na ang kwerdas ng pana. Pero maayos pa ang katawan ng pana. Matagal ko na itong itinatago. Baka kunin mo at ibenta. Natutuhan ang mababang antas na teknik sa pakikipaglaban. Sunod-sunod na palaso. Lock mo ng maigi ang pinto sa bahay. Kahit sino pa ang tumawag, huwag mong buksan. Hintayin mo ako pagbalik ko. Mengzi, bumalik ka ng buhay. Hihintayin kita.
Pinagmumulan ng buhay. Patayin mo ito. Ang init na yan pumasok na sa katawan ko. Mga nilalang sa bundok na ito. Magaspang ang balat at matibay ang buhay. Iba sa nasa labas. Mas malaki, mas mabangis. Mas marami ang init. Desidido na ako sa transaksyong ito. Meng Zi. Malaki-laki na ang itinaas ng presyo ng mga lamang gubat. Mahilig kumain ang mga taga-bayan sa mga mumunting ito. 2 o 3, kapresyo na ng isang mailap na manok. Piuhu, pakisilip na rin itong halamang ugat. Hinukay lang sa gilid ng sapa sa bundok. Napakaraming butil. Saan mo nakuha ang pera? Sa pangangaso ko nakuha. Gawin mo na itong bagong damit. Huwag mo nang labhan. Masasaktan ang kamay mo. Itabi mo ang pera para pambayad ng utang. Huwag mo nang gastusin sa akin. Hindi pwedeng puro tagpi-tagping damit ang suot ng babae ko. Hanggang mabayaran ko ang utang. Ipapakasal kita ng marangal. Ang ngayon na ikaw. Ang tunay na asawa sa puso ko. Brickwind 8 Blades. Ganap na bihasa. Malaki ang ibinunga ng pangangatawan. Tumaas ng 50% ang lakas. Hindi rin naman ganoon kalakas ang mga milisyang nasa kuta. Batong sawa. Batong sawa na kasing kapal ng braso. Nakita ko na yan. Mga 6 na metro ang haba. Ano ba itong bagay na ito? Hindi ito matabas ng espada. Hindi ito mabutas ng palaso. Dagdag 21% sa pinagmumulan ng buhay. Tugma sa kapaligiran. Pumasok ito sa katawan ko. Pumasok na ang bagay na ito sa loob ng katawan ko. Mas malaki pa yan kaysa sa sawa. Tumakbo muna tayo sa kanaang usapan. Magkakatugma ang talento at kapaligiran at pwedeng magsanib. Kaya palang makikulay sa bato ang sawa na ito. Kaya pala, dito lang pala nakasalalay. Bigay ng sistema. Hindi ako malulugi kapag pinagsanib ko ito. Nasa proseso ng pagsasanib. Kakaunti na lang at hindi na ako makahinga. Ang talentong ito ay sagip buhay. Inumin mo na yan habang mainit pa, Kyuyo. Napakatapang na pampalakas yan. Amoy dugo ang timplang ito. Hindi ko kayang inumin.
Dugo ng kakaibang ahas. Kahit ordinaryong tao gusto man uminom ay hindi makakakuha niyan. Payat ka pa, inumin mo iyan para lumakas ang iyong sigla at dugo. Ganap na bihasa ang Breakwind 8 Blades at mas tumalas ang paningin. Malaki ang tinaas ng paningin sa dilim. Sa loob ng 20 hakbang, malinaw kong nakikita kahit sa dilim. Ang ahas na ito talaga ay punong-puno ng kayamanan. Ikaw ang nagsabing papakasalan mo ako. Abala si Allen Hugh. Malakas ang bentahan ng kapatid kong si Meng Zi ngayon. Siyempre naman, puro magagandang paninda ang dumating nitong 2 araw. Mukhang nagbago na siya ng ugali at gusto ng bumuhay ng pamilya. Ay, dumaan din pala siya kahapon. 2 araw lang, sa pagbebenta ng huli ay umabot na sa higit 10 tile. Isang walang silbi, saan ba siya kukuha ng ganyang abilidad? Isang walang silbi na hindi man lang mapagalaw ang sigla at dugo. Biglang yumaman ng ganyan. Mukhang hindi na pwedeng pabayaan pa si Meng Zi, nakakaabala siya. 2 sa kaliwa, 2 sa kanan, palibutan niyo ako ng kalahating bilog. Mga tao ni Kinlay. Balak nila akong lusubin sa bundok. Hindi pwedeng malaman ito ni Kuya. Kuya Lai. 3 araw ng sunod-sunod na umaakyat ng bundok si Kinmeng. Araw-araw may dalang puno ng ani. 3 araw na sunod-sunod, malaki ang kita niya. Isang may sakit na hindi man lang mapagalaw ang sigla at dugo. Pagkagising niya, biglang may nakuhang galing. Lintek, may kakaiba dito. Hindi na pwedeng maghintay pa. Bukas, kapag umakyat pa siya ng bundok, magdala ka ng ilang tao. Humanap ng liblib na lugar. At doon na siya iwan sa bundok. Sige, Kuya Lai, huwag kang mag-alala. Kapag natapos ito, sayo ang bahay niya. At ang batang biyudang iyon, bahala na kayo sa kanya sa loob ng ilang araw. Hehe, salamat Kuya Lai. Bahagyang bihasa na ang Breakwind 8 Blades. Malaki ang itinaas ng pangangatawan. Baka umabot na sa 2,000 jin ang lakas ng isang braso. Nalampasan ko na ang yugto ng naglalatang dugo. Pati laban sa mga nasa yugto ng paglipat ng dugo, makakaatras pa rin ako ng buong katawan. Hindi na sapat ang mga basurang grupo ni Songzong. 5 tao, talagang hindi nagtipid si Kinlay. Ha, ang batang ito, hindi pala patungo sa bundok luming. Bakit siya papasok sa bundok dawang? Mas mabuti pa, naghahanap siya ng kamatayan. May nangyari sa ganoong lugar. Ni Bakas ay hindi makita. Pagpasok sa malalim na bundok sa kakikilos. Ganyan lang ang pana mo. Noong nakaraang 2 araw, baka sinuwerte lang. Malapit na. Nasaan sila? Kuya Hao, kakaraan lang niya dito sa unahan. Maghiwa-hiwalay tayo at hanapin. Lumabas ka na, halimaw ka. Makapagtatago ka lang ng sandali. May 3 pa. May 3 pa. Aso. Tusong aso.
Sumagot naman kayong dalawa. Halos puno na ang pinagmulan ng buhay. Isa pa. Kapalaran positibo 1-4. Laolyu 3 sa gilid. Saan na nagpunta ang mga putang iyon? Kinmeng, kung may bayag ka, lumabas ka. Ang pagpapanggap at pananakot, anong klase ng galing yan? Munti lang iyang pakulo, hahaha. Ulol na bata. Bagsak. Ang tabak na ito, marunong ka pa palang lumaban. Saan mo natutunan yan, hayop kang may sakit? Kung gayon, lalo kitang hindi palalampasin. Hanggang dito na lang. Muntik nang mamatay pero nabuhay pa. Pinagmulan ng buhay positibo 2-2. Kapag puno na ang kasalukuyang halaga, pwedeng palakasin ang pinagmulan. Puno na. Nasa harap na ang pagbabagong anyo. Palakasin. Ang sakit, tumatagos hanggang buto. Nagising ang likas na tapang ng kapalaran. Triple ang lakas at bilis ng pagbangon, lampas pa sa halimaw. Ito ang tunay na tapang. Isang braso na lang, lagpas 4,000 jin na. Kapag nakasalubong ko ulit si Song Zong ngayon. Tatlong hataw lang, sapat na. Sa ingay na yan, di bababa sa 12 ng tao na yan. May isa pang hayop. Kapag likod ng tabak ang ibinagsak, di pumapasok sa laman. Pigilan mo. Bawiin ang ulo ng halimaw na oso na ito. Ihain sa pinuno. Magsasakto na ang pwesto mo bilang pinuno. Ang pinunong nasa Huangsu Realm na may ganyang pangkat ay mga bandido sa bundok. Bawat natutumba, mas lalo akong lumalakas. Kaya pala nasisipsip ko ang pinagmulan ng buhay ng mga namamatay sa labanan. Mas malapit, mas mabilis ang pagsipsip. Kumalma ka, huwag gagalaw. Ay. Hayop ka, ayusin kita. Mainit pa ang puso ng oso. Pumasok na lahat ang ki at dugo ko. Umalis bago pa may dumating. 7 supot ng pera, mahigit 50 tile. Sa lakad na ito, sapat na para mabayaran ni Kuyue ang kalahating taong utang. Ang dalawa lang na iyan ang tunay na kayamanang dapat pagsamahin. Ang sakit na iyan, parang noong huling pagpapalakas lang. Hindi pala biro ang bansag na bakal na likod. Ang tabak ay nag-iwan lang ng puting marka sa katawan. Sa mundong ito, ang tumatagal ay iyong marunong tumanggap ng palo. Umuwi ng puno ang dala. Sa pagkakataong ito, tunay nang matutupad ni Kuyue. Nasaan na si Song Zong at ang 4 pa nila? Noong isang araw, sumama sila sa iyo papasok sa bundok. Wala ni isa ang nakabalik. Saan mo sila dinala? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nasaan sila? Paano ko malalaman? Hindi pwedeng basta-basta ibintang iyan kay Kinlay. Totoo, kahapon pumasok ako sa bundok. Mag-isa lang ako. Wala akong nakita ni Anino ni Song Zong. Napakalalim ng bundok luming. Naligaw, nahulog sa bangin, nakasalubong pa ang kawan ng lobo.
Aling taon ba na walang namatay? May nangyari sa kanila. Bakit mo ako agad sinisisi? Huwag kang magmatigas. Kapag sinuri, may kinalaman ka rin. Isusumbong kita sa hukuman. Parurusahan ka sa pananakit sa kapwa mo at sa mga kapitbahay mo. Sasakdal kita. Sige na, isumbong mo. Gusto ko ring luminis ang pangalan ko. Samantalang ang nawalan ay mga tauhan mo, hindi ka ba dapat magmadaling hanapin? Pero dali-dali mo akong pinaparatangan. Anong pakay mo? Ang pamilyang Qin, may pera lang, umaapi na sa tao. Hindi pa nga siya nakakauwi. Ngayon, ibinabaling pa sa ulo ni Mengzi. Mabuti ang hangarin mo, aba, imposible. Sige, hintayin mo. Hindi pa tapos ito. Kung gusto mong ayusin ang gulo, una mong ayusin ang taong gumagawa ng gulo. Kapag mas lumakas pa ako, ikaw ang susunod. May mali ngayon. Ang mga bakas ng hayop ay doble ang siksik kaysa dati. Napakaraming bakas ng paa ng usa na sabay-sabay na tumatakas palabas. Tila may bagay sa loob ng malalim na kabundukan ang nagtaboy sa kanila. Ang nangunguna ay may sugat sa hulihang paa. Naitaboy na ng pilit ang Pangulong Usa. Iyan na. Bakit parang delikado ito? Parang kusa na lang may babala sa isip ko. Talagang pambuhay ang likas na talinong ito. Aray. Isang demonong ahas na nagising ang talinong espiritual. Mas malaki pa kaysa noong nakaraan. Bangon. Natutuhan ko ang pinakamataas na uri ng sining militar. Panimula pa lang sa Black Dragon 18 hands. Pati boses ko nagbago. Hindi ito ilusyon. Talagang nagbago ang mukha. Pataas ng pataas ang Breaking Wind 8 Blades at Link Pearl Arrows. Kahit ang napakahusay na sining militar na ito, hindi gumagalaw kahit kaunti. Kailangang makuha agad ang pangunahing pamamaraan ng pagsasanay. Kapag magaling na ang sugat mo, umalis ka na mag-isa. Mengzi, ang galing mo. Nakahuli ka pa ng ganito kalaking huli. Ang pares na ito ng sungay ay bigyan kita ng 35 tael, ano sa tingin mo? Kapitan Hugh, huwag mo akong lokohin. Hindi pa tumitigas ang autumn antler na ito. Ang isang pares na mahigit 10 gin na karne at buto ng usa ay hiwalay pa ang presyo. Kapag ibinenta mo ito sa lalawigan, aabot ng 70 hanggang 80 tael. CJ. Haha, kabisado mo pala ang galawan, ha? 100 tael lang. Karne at buto ng usa. Dagdagan pa ng 70 tael. Iba pang sari-saring laman gubat. Ilang tael na baryang pilak. Umabot ng 180 tael. Sapat na yan, di ba? Anong laman dyan? Buksan mo. 2 usa, 100 tael. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na galawin ang mga gamit ko? Dahil lang sa maliit niyong kuta sa hangganan. Karapat dapat din kayo sa ganitong eliksir na pampalakas ng sigla at dugo. 120 tael, huwag kang magmataas. Hindi ibebenta. Harangin sila.
Sa pilitang agawin ang huli ng kuta at saktan ang mga kabataang taga-kuta. Kaya ba ng Liming Martial Hall ang kasong ito? Sige, may tapang ka pala. Hi! Oy, kapatid Mengzi. Nang huli ka ng ganito kalaking hayop, pagod ka na siguro. Kami na ang bahala, tutulungan ka naming buhatin. Utang ay dapat bayaran. May utang ka pa sa akin na 50 tael. 2 usa ang pambayad sa utang. Mura ka pa rin. Niloko mo ako at sinabing may paraan sa pasugalan para makabawi sa talo. Pinaniwalaan kita at ano ang nangyari? Mga dice na may lamang tingga. Mga barahang may marka. Ginamit mo sa katabing silid. Kapag may komisyon, tawagin mo siyang dalaga. Si Liusan ang nadulas at nagsabi ng lasing siya. Puro kakalokohan. Dinala ako ni Liusan at Wang Laizi. Noong gabing iyon sa kanal. Ikaw ang nagtulak sa akin pababa habang lasing ako, di ba? Hindi ako namatay. Na-disappoint ka. Dahan-dahan lang maglaro parang si Songzong. Kinlay. Ang utang mo na 52, ibabalik ko bukas sa tanghali. Pakiusap maging saksi ang mga nakatatanda ng angkan at si Kapitan Kin. Pati puhunan at tubo. Walang kulang ni isang barya. Kung gusto ninyo ng karne ng usa, sa bahay ko kayo makipagpalit. Ikaw, hintayin mo ako. Lahat pumasok, 10 gin na bigas kapalit ng 1 gin na karne. Cash, 80% ng presyo sa merkado. Ako, si Kin, hindi nalalamang ng tao. Mengzi, 20% diskwento talaga. Hindi ka dating ganyan. Ang dating Kinmeng tapos na. Buong isa ang kukunin ko para pampalakas ng katawan. Naipagpalit na lahat ang karne. Balak ko sanang bigyan ka ng ginseng. At makapalit din ng kaunti para pampalakas. Eh di nakapatay ka na ng isa. Ibinenta ko ang isa. Taglay ng karne na ito ang sigla at lakas. Kung hindi ibebenta, tayo na lang ang kakain. Tita, pakitawag si Tio Jensheng. Dito na tayo kakain na yung gabi. Noon, malaki ang tulong mo kay Kyuyu. Kailangang dumating ka sa kainan na ito. Tita, huwag ka nang tumanggi. CJ. Howzy. Bilisan mo, tawagin mo ang tatay mo. Hindi karaniwang hayop ang usa na ito. Ibang uri itong halimaw. Malulugi ka kapag ibinenta mo. Talagang nagbago ka na, iho.
Kung base sa presyo sa merkado, mas malaki pa dapat ang halaga nito. Salamat, Tio. Pamilyar sa akin ang itak na yan. May nakatagong pin ang talim. Hindi maalis kahit kuskusin. Kung gusto mo, ibabalik ko ito sa apoy at ayusin ulit. Muli natin itong papanday. Palitan natin ang itsura. Para hindi makilala at magkaproblema. Sinundan ako ni Nasongzong at pinahamak. May pamilya pa ako. Kaya kailangan kong protektahan ang sarili ko. Tama ang ginawa mo. Ito ang hilagang hanggahan. Kapag may pagkakataon, wakasan mo na para wala ng problema sa hinaharap. Kapag may kailangan, lumapit ka kay Tio. Hindi pa titigil si Kinlay, ano? Hindi siya titigil pero hindi siya darating ngayong gabi. Mas tuso siya kaysa kay Songzong. Sa ganitong init ng sitwasyon, hindi pwedeng kumilos. Lahat sa kuta nakatitig sa kanya. Ate Kyuyo, dito sa hilagang hangganan. Kung gusto mong mabuhay ng maayos, kailangan mong may kakayahan ka. Mula ngayon, mag-ensayo ka rin ng martial arts. Ako, natatakot akong hindi ko matutunan. Bata ka pa at matalino. Kapag nagkakakayahan ka na, mas panatag akong makakalabas ako. Sige, susundin ko ang payo mo. Makikita na ang mga mahihinang bahagi. Sa muling pagpanday ng talim, dekalidad na bakal ang gamit. At ito pa. Nang buklatin ng tatay ko ang mga materyales, sa kanya naalala. Iyan ang pinaayos ng kuya mo, Kinli, sa kanya. Lumabas sa kuta ang kuya mo para sa misyon at hindi na bumalik. Sabi ng tatay ko, gumaling ka na raw ngayon. Dapat ibalik ang itak sa tunay na may-ari. Hindi ordinaryo ang itak na ito ni Kinli. Kuya. Sino ka ba talaga? Kinmeng. 3 araw. Utang na babayaran, 52. 6 na araw, utang na babayaran, 52. Hindi ko makukuha ngayon. Hiwalay ang interes, narito ang opisyal ng Tailing Township. Ikulong ka. Samsamin ang bahay bilang kabayaran sa utang. May mga opisyal na kasama si Mengzi. Huwag kang matakot, may kasama ka ako. Si Chen Banto ang magkokolekta ng buwis sa Taglagas. Nabalitaan ko na araw-araw kang umaakyat ng bundok para manghuli ng usa. May lisensya ka ba sa pangangaso? Wala. Ang pangangaso ng walang lisensya ay labag sa batas ng imperyo. Multa na 30 pilak, 30 palo. Chen Banto, makinig ka sa akin. Wala kaming lupa at wala kaming ari-arian. Isa pa, sakitin ako. Halos magutom na ang asawa ko. Ayon sa kautusan para sa mga tao sa hangganan ng Hilaga. Kung ang isang taga-hangganan ay walang kabuhayan, pwede siyang pansamantalang pumasok sa bundok para maghanap buhay. Pagkatapos, magdagdag ka ng lisensya at magbayad ng buwis sa pangangaso at hindi na yon labag sa batas. Ang usa na nahuli ko kahapon ay ipinagbili ko. Naiulat ko rin kay Kapitan Kin ng mga milisya ang kabuhayan ko. Ngayong araw, magdadagdag ako ng lisensya at magbabayad ng buwis bilang mangangaso.
Paano nalaman ng batang ito ang mga batas na mas mahusay pa sa akin? Tama si Mengzi. Makatarungan lang na ang mga taga-hangganan ay maghanap buhay para mabuhay. Kung magdadagdag ka ng lisensya at magbabayad ayon sa batas, wala kang kasalanan. Pero si Chen Banto, hindi muna inaalam ang kalagayan, nananakot agad ng tao. Ito ay pang-aabuso sa kapangyarihan para sa pansariling pakinabang. Sa kuta ng luming, alam namin ang mga patakaran. Ang buwis na dapat bayaran kahit 1 sentimo, hindi namin babawasan. Ang pang-aaping hindi dapat matanggap kahit 1 dangkal, hindi namin papayagan. Kung gusto mong magdagdag, sundin natin ang mga patakaran. Mula ngayon, isa ka ng lehitimong mga ngaso. Magbayad ka ng buwis sa tamang oras. Huwag kang magpaandar. Sino ang maniningil sa ikalawang utang? Kapatid na Qin. Ako si Linhai. Ako ang may-ari ng pasugalan ng Hongyun sa bayan ng Linshan. Magkapatid ang turing mo kay Qinlay. Nakita na kita, magsalita ka na. Magkano ang utang mo? Utang sa sugal mula higit 1 taon na ang nakalipas. 40 pilak, malinaw na nakasulat sa papel. Lagyan ng thumb mark. Higit 1 taon na ang nakalipas. Noon, halos wala nang makain ang pamilya ni Mengzi. Saan siya kukuha ng perang pampasugal? 1 taon nang may utang at hindi pa rin nagbabayad. Tumutubo ang interes hanggang sa umabot pati ang puhunan. Gawing buo na lang. 100 pilak. Ang pamilyang Lin dati hindi naman nangongolekta. Ngayon na may pera si Mengzi. Dumating kayo para mangikil. Akala mo ba walang tao sa kuta ng luming? Pag nanakaw na ito ng pera, sobra na ang pang-aapi. Kung ganoon, 70 at 90 pilak. Para sa swerte. Tapusin natin ng malinaw ngayon. Mengzi, huwag kang matakot. Kami na sa kuta ang maghahanda para sa'yo. CJ. Bilangin mo ng maayos. Si Linhai ng pasugalan ng Hongyun. Interes na umabot sa 70 at 90 pilak. Naitala na ang utang na ito. Saan mo kinuha ang napakaraming pera? Mula sa pagbenta ni Kuyo ng sarili niya. 50 pilak ang ibinabalik ko sa'yo. Nasaan ang kasulatan? Nabayaran na ang pera ni Qinlay. Bakit mo pahawak ang kasulatan? Nasa mesa na ang pera nila. Babalik ka na sa usapan mo ha. Ang interes na ito. Qinlay. Ang nakasulat sa kasulatan ay 50 pilak. Ibabalik sa loob ng 7 araw. Ilang araw na ba ngayon? Bilangin mo mismo. Dahil sa pagliligtas sa akin ni Shen Qiuyu. Ginawa niyang panagot ang sarili niya. Kapalit ng 50 layang na pambili ng gamot. Ngayong araw, sa harap niyong 2 nakatatanda ng angkan. Sa harap ng lahat. Kapag nabayaran na ang utang, malaya na ang tao. Mula ngayon, ako, si Qin Meng, ay wala ng utang sa'yo. Patay na ang dating palamunin na si Qin Meng. Habang nandito ang lahat. Dito ko na sinasabi. Sino mang mangahas ulit manghamon o manakit sa akin. Huwag ninyong sisihin si Qin Meng kung maging mabagsik ako. Hindi ako magpapalugit dahil lang sa kaunting samahan natin sa isang kuta. Qin Meng, tandaan mo ito. Yung may apelyidong Lin. Ang mga Qin, puro masama. Layuan mo ako, iho. Kapag naubos ang pera, kikita ulit. Mula ngayon, huwag ka nang magpagago. Ang kabutihang loob mo ngayon. Tatandaan ko, Qin Meng. Qin Meng. Ang perang iyon, kikitain ulit natin. Pero ngayon, nabawi natin ang dangal natin. Naibalik natin ang ating malinis na pangalan. At ang tiwala ng mga tao. Nang mabuwal si Qin Meng sa isang talon. Mukhang tuluyan na siyang gumaling. Kailangan ko ng busog. Isang ironwood bow na may hatak na 2 siyay at 5 li. Hindi pa huli sa standard ng hukbo, subukan mo. Ang bata mo pero ang lalim mong magtago ng galing. Hindi mabubuo ang galaw na ito kung walang ilang dekadang hirap na ensayo. Tio, bukod sa pagbili ng busog.
May isa pa akong hihilingin sa inyo. Ayokong habang buhay na lang akong mabulok sa kuta bilang mga ngaso. Paano ba talaga tahakin ang landas ng martial arts? Tio, tapos na ang kutsilyong ito. Maraming salamat sa paglipat sa akin ng teknik ng kutsilyo. 3 araw. Sa 3 araw, pinagsama mo na ang 2 estilo ng tabak at ginawang isa. Hindi na ito simpleng talento. Kuya Meng, ang tabak mong pamatay sa kasamaan. 3 araw ko lang natutunan at naalala ang mga galaw. Iba ang talento. Pero ang sipag sa ensayo ang tunay na pundasyon. Qin Meng, sasabihin ko na agad ang pangit na bahagi. Bago ka sumama sa hukbong panangga sa hangganan. Huwag mong galawin ang mga lihis at madilim na daan. Ang ibig kong sabihin, marami at masinsin ang paraan ng pag-inspeksyon ng hukbo. Kapag may nadiskubring masamang sining, banayad lang, dinidiin ka agad doon mismo. Mabigat, madadamay pati pamilya mo. Madadamay pati buong baryo. Tandaan mo ito, iho. Ni isang hakbang, hindi ka maangahas lumihis. Ang nakatatandang kapatid ni Qinlay, si Qinwang. Pinuno siya ng mabilis na pulutong sa himpilan ng county. Yugto ng pagpapatibay ng katawan. Mukhang nagdala siya ng mga saklolo. Kuya, tingnan mo ang asal niya. Walang iginagalang. Noong nakaraang 2 araw, naglakas loob pa siyang manakit sa akin. Iba na ang batang ito sa dati. Wala, kunwari lang na iba. Basura pa rin. Umuwi muna tayo. Sa gabi na tayo mag-usap. Sabi ni Kuya Qin Tianbao, isasama niya siya sa hukbong milisya sa pagtatanggol. Kapag talagang naisama na siya sa talaan ng hukbo. Mula noon, wala na tayong magagawa sa kanya. Hindi pwedeng papasukin siya. Pero pumayag na si Qin Tianbao. Walang saysay ang lapitan si Qin Tianbao. Ang listahan ng milisya ay kailangan dumaan sa kay Li Shuban, ang nangangasiwa sa tanggapan ng hukbo sa county. May hatak ako roon. Ihanda ang isang malaking handog. Ako na ang magbabantay. Hayaan si Li ang mag-asikaso. Humanap ka ng dahilan. Burahin ang pangalan ni Qin Meng sa talaan. Hindi siya makakasama sa talaan. Isa lang siyang karaniwang mga ngaso. Nalugi si Chenyo ngayon. Nagpipigil pa siya ng galit. Pahiram sa kanya ang kutsilyong ito. Madaling tapusin ang isang mga ngaso. Kung gayon, ako ang sasagot sa kalahati ng handog na ito. Tandaan, palihim mo itong gawin. Huwag mong ipalabas ang balita. Pareho lang din. Bukas, dalhin mo ang mga gamit sa bahay ni Qin Meng bilang kabayaran. Hindi. Hindi ako ang magbabayad ng danyos para sa basurang iyon. Gawin mo ito para makita ng mga tao sa kuta. Lalo na para makita ni Qin Tianbao. Kung aatake, hintayin munang bumaba ang bantay niya. Nasa bahay ba si Mengzi? Ay Kuya Wang, Kuya Lai. Para saan ito? Sobra na yan. Kaunting hindi pagkakaunawaan lang. Sabihin mo lang, ayos na. Yang Shu Tiezu. Kayo ang magsisilbing saksi. Anong hindi pagkakaunawaan ang meron kami sa kuta? Harapan na lang sabihin, tapos na. Hahaha. Mapagbigay si Qin Meng. Heto, tagay sayo. Ituring na lang natapos na ang usaping ito. Mazi, sabi ng tatay ko kanina. Matalino at tuso si Qinwang. Matamis sa labas, mapait sa loob. Huwag kang magpapaloko sa isang mangkok ng alak. Parang lobo na bumabati sa manok sa bagong taon. May masamang balak. Anong mabuting intensyon ang meron dyan? Nagmamagic sila sa dilim.
Nandito na ang mga tauhan ko, ako ang haharang. Mazi, saan mo ba natutunan ang istilong ito sa sibat? Ulit, huwag tumigil. Hindi na pwede. Isang gabi lang ng pahinga, parang iba na agad ang tao. Mas maayos na ang galaw ng paa mo. Bumalik na ako at bukas ng umaga mag-ensayo pa rin ako kasama ang grupo. Ang sinabi ng tatay ko. Tandaan mo. Matamis sa labas, mapait sa loob si Kinwang. Mag-ingat ka. Yung ulo baboy sa bahay ni Tio Kao kahapon. Paano mo napatay ang baboy? Sakto. Lumabas ako kaninang umaga para hanapin si Kinlay. Ni isa sa mga alalay na yon, wala akong nasalubong. Nadaan ako sa bahay ni Tio Kao. May ilang disipulo siyang nakasabit sa tagiliran niya. Hindi na niya maipirmi ang hawak sa kutsilyo. Nanginginig na ng ganito ang mga kamay ko. Paano pa ako makakapaghawak ng kutsilyo? Mabuting bata. Ang husay na ito sa paggamit ng kutsilyo, hindi makukuha sa ilang taon lang ng hirap na ensayo. Ang taong ito ay isang nilalang na nagising ang dugo ng kanyang lahi. Nagsara ako at nagtuon ng ensayo nitong mga araw na ito. Kumpleto na ang tatlong estilo ng kutsilyo at sibat. Sa pagkatay ng baboy, tumigas pa ang katawan niya. Grabe kung mag-ensayo ka. May gagawin na. May nangyari kay Mazi. Sa kuta, si Zangshan at ilang malalakas na binata, namumula ang mga mata sa galit. Pumasok ka sa bundok at yumaman. Kahapon, napasok ko rin ang buro ng Songlin. Nasaan ang mga tao? Nasalubong ko ang isang kawan ng mga lobo. Ilang daang lobo. Napatumba ko ang isa. Ang natitira, tumakas pabalik. Ilang daang lobo. Talagang dumating na ang bugso ng mga halimaw. Dapat nang linisin ang utang ni Kinlay. Ang husay mo, bata, kutsilyong pampadugo ito. Tapos na ang trabaho. 3 kiyan bawat isa. Ilubog sa tubig at kunin. Natapos na ang baboy. Hindi pa bayad ang utang. Ibinigay ni Tio Kao. Nilaga na sa gabi. Mengzi. Saan ka pupunta? Lalabas lang para mangaso. Baka gabihin ako umuwi ngayong gabi. Trangka mo ng mahigpit ang pinto. Kahit sino pa, huwag mong bubuksan. Mag-ingat ka. Kaunting ayos lang sa paligid. Bayan ng Linshan. Dakpin ang ilang alipors na yon. Unang hulihin ang isa at tanungin ng malinaw. Nalugi lahat ang pera.
Yung inutil na yon nakapatay pa ng 2 usa. Swerte niya, hintayin lang nating magsawa si Kuya Lai sa panggugulo. Hayaan mo ring makasingit ng konting pakinabang ang ilang kapatid natin kay Kyuyo. Sino ka? Noong gabing nahulog sa tubig si Kinmeng. Sino ang gumawa nito? Kung hindi ka magsasalita, papahirapan ka. Si payat na unggoy Songzong ang sumipa. Inutusan ni Kuya Lai. Bakit? Sabi niya, bugbugin hanggang halos mamatay. Para mapilit si Shen Kyuyo na mapunta sa wala ng takas. Kaya napilitan siyang manghiram sa amin at pumirma ng kasulatan. Utos ni Kinlay yon. Matagal na niyang gusto si Kyuyo. Matagal na. Kapag dumating ang takdang araw at hindi siya makabayad, pipilitin siyang sumuko. Kapag napagsawaan na, ibebenta siya sa maruming lugar. Tapos kikita pa sila ulit. Mga tauhan ni Kinlay ha. Pumasok na sa bayan si Boss Wang. Babalik siya pagkalipas ng 2 araw. Si Linhai ang may-ari ng pasugalan. May bahay siya sa kanlurang dulo ng bayan. Ilang bantay bahay ngayong gabi. Sasabihin ko ang buong daan. Nasabi ko na ang dapat sabihin, mga kapatid. Pakitaan niyo ako ng awa. Aalis na agad kami sa hangganan. At hindi na babalik. Lenwe. Kakarampot lang, sinabi niyo na inaapi ni Kinlay si Kyuyo. Tapos gusto pa niyo siyang ipasa sa inyo. 10 araw na ang nakalipas. Ganito lang talaga si Kinmeng. Ang itinulak niyo sa kanal. Kayong mga basura, hindi na kayo magbabago. Kaya dapat lang kayong panagutin. Si Linhai ng pasugalan ng Hongyon. Ang utang sa pamimilit kay Kyuyo na pumirma ng kasulatan. Sama-sama nating singilin ngayong gabi. Batang may-ari ng paaralan, tagay po sa inyo. Masyadong magalang si Ginoong Lin. Sinabi na ng aking ama. Para tumatag ang paaralan sa isang lugar. At maprotektahan ang kapayapaan ng isang lugar. 3 buwan. Pakisuyo na magpadala ang mahal ninyong paaralan ng 10 mahusay na mandirigma para bantayan ang bahay ko. Ito ang paunang bayad. CJ. 10 tao ang darating bukas. 3 ang nasa antas ng pagpapatibay ng katawan. Sobra-sobra na para maprotektahan kayo. Isa sa tabi ni Linhai. 2 sa may pinto. Si Lei Jun may dala na isang matanda at isang bata. 6 ang kayang lumaban. Ang matandang iyon ang may pinakamalakas na ki at dugo. Antas ng pagpapatibay ng katawan. Ang natitira ay hindi na dapat alalahanin. Kaya nang kumilos. Maraming salamat sa iyong pagparangal ngayong gabi, Batang Panginoon. Bukas na lang ako hihintay. Sino ka? Batang Panginoon, tulungan mo ako. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong gumawa ng karahasan dito. Maniningil ng utang. Napakalakas ng loob mo. Antas ng pagpapatibay ng katawan. Antas ng pagpapatibay ng katawan. Interesante. Heto pa ang isa. Batang Panginoon, mag-ingat ka. Kakaiba ang taong ito. Bakit? Hindi ka na magbabago. Sa hari ng kamatayan mo na itanong ang mga tanong mo. Batang Ginoo, anong nangyari? Palibutan siya.
Hindi maganda. Hindi siya tao. Takbo. Ako ay isang bayani ng Liangshan. Ako si Song Jiang, ang ulan sa tamang panahon. Nakatalaga kami para supilin ang mga salot na gaya ni Linhai. Kayo ang mga kasabwat ng halimaw. Panahon na para managot kayo. Batang Panginoon, umalis ka na. Ang tibay mo naman. Dagdag 18% sa pinagmulan ng buhay. May kung anong nakamasid sa kanto. Ako ito at QU. Saan ka nagpunta ng ganito kagabi? 500 layang. Mengzi. Saan galing to? May nagbigay. Alam mo kung sino ang nagbigay? Si Linhai na yon. Noong gabing nahulog ako sa kanal, hindi dahil sa sobrang inom at pagdapa yon. Si payat na unggoy. Itinulak ako mula sa likod ng tauhan ni Kinlay. Si Kinlay ang nag-utos. Nakipagsabuatan siya kay Linhai para magpautang at maningil ng marahas. Para lang pilitin kang pumirma ng kasulatang pagbebenta sa sarili. Hindi pa kikialaman ng pamahalaan. Wala ka nang magagawa kundi hayaan siyang apihin ka. Kung magawa niya ito ng maayos, sinumang magtangkang galawin ang babae ko. Pababayaran ko siya ng mahal. Malakas ang likod ng pamilya Lin. Hindi sila basta susuko. At si Kinlay pa. Kung maghinala siya, ito ang tawag na pill para sa dagdag dugo. Ginagamit ito ng mga disipulo ng paaralan ng sining militar para palakasin ang dugo at sigla. Isang butil ang kasing halaga ng 10 inahing manok. Bukas, uminom ka muna ng isa. Ibalik mo muna ang lakas ng katawan mo. Tapos mag-ensayo ka ng 5 elements fist para umagos ang dugo at sigla. Sige, hindi ako pwedeng maging walang silbi lang. Pabigat lang ako sa'yo. Mas papasok, mas kumakapal ang itim na enerhiya. Kahit ang malalaking hayop tumatakas palabas. Ang mga nilalang na ito, hindi tumatakas kapag may tao. Sila pa ang unang kumakagat. Ligaw na dragon, durugin ang bundok. Hinahanap mo ang kamatayan. Kinukuha ang pinagmulan ng buhay at ang likas na paggaling. Magaspang ang balat, makapal ang laman, at may sariling paggaling pa. Naging purong human shield na ako. May mas malaki pa. Ganito kalaki ang lakas ng ikalawang antas. Bumuta sa araw. Ligaw na dragon, durugin ang bundok, ibagsak mo siya. 35% ng pinagmulan ng buhay ang kinukuha, pati ang likas na paggaling. Paggaling sa pagkontrol ng tubig. Pag-angat sa gitnang antas.
Sa mundong ito, bawat halimaw ay mas mahirap kalabanin kaysa sa nauna. Papunta rito ang isang kawan ng mga lobo. Umakyat ka sa puno, dali. Ito ay pila. Naghihintay ang lolo ko para bumili ng gamot. Si Yaoshan, kapit lang. Kapag umatras ang kawan ng lobo. Bababa tayo ng bundok para humanap ng manggagamot. Si Tainyu, kahit ang tanga na yon, hindi pa rin nakaiwas. Sarili niyang gulo ang inabot niya. May sasagip na sa atin. Umakyat na sa bundok si Brother Mengzi. Ayos na, buhay na tayo. Di totoo nga si Brother Mengzi. Hindi pa nga siya nagsisimulang maglinang. Kung sapat na ang nakita mo, bumaba ka na at umalis ka agad. El Mengzi. Halimaw na hayop ba yan? Ikaw lang ang lumaban yan. Natyempuhan lang. Bagsak ka na. Ang daming lobo. Masyadong matapang ang amoy. Mas malaking kawan ng lobo ang pwedeng dumating anumang oras. Sa panig ni Shaye. Naayos na. Lagyan siya ng tatak na swale. Maaari nilang sipain si Kinmeng palabas sa talaan ng hukbo. Hepe Kin, kapatid na Li. Anong nangyari? May nangyari sa bayan ng Linshan. Inatake ang pasugalan ng Hongyun kagabi. Walang ni isang nakatakas sa bahay ni Linhai. Maging ang paaralan ng sining militar ng Liming ay nawalan ng isang nasa antas ng pagpapatibay ng katawan. Iniwan ng salarin ang kanyang pangalan. Liangshan po Songjayang. Linhai. Yung nangyari sa kanal noong gabing iyon. Kasabwat ka ba ng salaring ito? Nilimas ang pasugalan ng Hongyun. At sina Liusan at Wang Laizi. Wala na ring balita sa dalawang salot na iyon sa loob ng 2 araw. Yung madilim na pulang bakas noong gabing iyon. Yung pera para sa gamot. Tugma lahat. Kailangan mong makauwi ng ligtas. Kahit sinong bantay, ay mas malakas ng husto kaysa kay Zhao Tiqiang noong gabing iyon. Brother Mengzi, bumalik na ang karavan ng Hilagang Hangganan. Sa loob ng ilang araw, may malaking pagtitipon. Sa likod ng pangkat na ito ay ang prinsipe ng Zenbei. Siyempre,
Eksklusibo nilang kinukuha ang mga halamang gamot, balat, at materyales mula sa mga mababangis na hayop sa labas ng pasong. Puro silang mga mandirigma. Ang itim na aura na yan, demonyo ba o banyagang lahi? Kumilos ka na, punta tayo sa botika. Lanan. Brother Meng, bakit ang sama ng mukha mo? Huwag ka nang tumitig, hindi natin kayang guloin ang karitong iyan. Ang laki ng butas. Pero naitigil na ang pagdurugo. Ang ki at dugo ay hindi gaanong nabawasan. Pinakain ako ni Brother Meng ng ilang hiwa ng karne. Unahin natin ang mga gamot na pampalakas. Pabayaan mo na lang siyang magpahinga rito saglit. 10 tael bawat isa. 9 na piraso, isang bagsakan ng presyo. Kukunin ko lahat. Matagal ka nang hinihintay ng mga kapatid, Brother Meng. Noong huling beses, ang karne ng usa na yon ay nakaakit ng maraming customer. Tagapangasiwa Hu, nakapatay ako ng halimaw na lobo ngayon, bibilhin mo ba? Siyempre tatanggapin namin ang halimaw na lobo. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong ipalit. Mga kasanayan sa paglinang. Kung may bagay na akma, ipapalit ko sa iyo ang halimaw na lobo. Ay, wala ako niyan. Ang mga teknik ay hawak lahat ng korte at ng mga sekta. Tagatala lang ako ng libro. Saan ko naman kukunin yon? Pero may bagong bukas na gusali ng Duobao sa silangan ng bayan. 7 palapag na tor. Malakas ang backer. Sa ganitong bagay, puntahan mo roon at subukan mo ang swerte mo. Dahil sa karne ng usa. Magpapadala ako ng kalahati sa'yo. Ako si Yang Xiong. Brother Ding, ibebenta mo talaga ang halimaw. Umabot na sa rurok ng unang antas ang demonyong unggoy na baluting bakal. Magiting na binata, sumama ka sa akin sa itaas at mag-usap tayo. Kumpleto na ang natitirang bahagi ng katawang Vajra, ang kabanata sa paghubog ng katawan. Pinakapuruyang at pinakamatigas. Pumipigil ito sa masamang yin at sa enerhiya ng mga halimaw at demonyo. Siya na lang. 2 halimaw kapalit nitong katawang Vajra. Halagang 3,000 tael. Medyo kulang pa ang 2 halimaw na ito. Idagdag pa ang kumpletong sipi ng teknikang pumuputol ng katawan ng toro demonyo. Kasama ang 30 set ng pampalakas para sa antas ng nagkukulong dugo. Sayo na lahat ng halimaw. Kung 30 set, 40 o 50 tael ang gastos ng isa. Pang-agaw na yan. Sa loob ng 1 buwan. Dagdagan ko pa ng 1 demonyong unggoy na baluting bakal. 10 set at 2 kopya ng sipi. Gumawa ka ng kasulatan. Ihatid mo sa loob ng 1 buwan. Kapag nalete, babayaran mo ayon sa presyo sa palengke. 25 set. Hindi na pwedeng lampas sa 20 set. Sige, 20 set. Pero ang pampalakas para sa antas ng pagpapalit ng dugo. Ipareserba ko muna sa inyo. Isulat ng malinaw ang isinangla. Kapag sumapit ang takdang araw at hindi nabayaran, ang isinanla ay mapupunta sa gusali ng Duobao. Magdaragdag ka pa ng salaping kabayaran. Kasunduan. Nasa akin na ang katawang Vajra. Pero ang laman ng kariton na yan, maaga o huli, magiging problema. Kahoy. Ang mga pampalakas sa tindahan para sa antas sa itaas ng nagkukulong dugo. Kukunin ng aming paaralan ng martial arts ang lahat. Nakapila kami ng kalahating oras. Bakit siya na naman? Lenwe. May-ari, hindi na yan sumusunod sa patakaran. Uway. Ang galing naman, kayo rin ay bibili ng gamot. Sayang, hindi swak ang araw na ito. Kung pampalakas ang gusto ninyo. Sa susunod na lang, baka sakali. Sa susunod, wala pa ring stock.
Batang Ginoong Lei, huwag kang masyadong hambog. Hindi pumapasok sa tainga mo ang sinasabi ko. Kung ganoon, ibang paraan ng pagsasabi. Naalala mo pa ba si Song Jiang, si Song Gongming? Naglalakas loob ka pang banggitin yan. Kumalat na yan sa buong bayan. Sinasabi nilang mapang-api ang paaralan ng sining militar ng Liming. Marami ang bumagsak noong gabing iyon. Kahit siguro na si Zhao Ti, wala na. Sayang naman. Ang sinasabing hindi matatalo, wasak na wasak pala. Hahaha. Ano nang pinagtatawa mo? Tumahimik kayong lahat. Hahaha, mabuti yan. Tara. Hahaha. Yung pampalakas na gamot, naagaw na niya lahat. Ano na lang? Hindi nagmamadali. May paraan ako sa usapin ng gamot. Pagsasanib. Ang katawan niya ay parang banga na puno ng tubig. Sagad na ang kanyang likas na galing. Kung gusto mo pang makawala sa katawang ito, kailangan mo munang makalagpas sa susunod na antas. Akala ko kung sino ka. Kayo na naman, mga probinsyano. Hindi mabibili sa Jieshengtang. Pumunta ako rito para sumubok ng swerte. Maligayang pagdating, kagalang-galang na bisita. Sumunod kayo sa akin. Hahaha, Batang Ginoong Lei. May gamot na kami. Kaming mga probinsyano. Hayaan munang pumila ng dahan-dahan si Young Master Lei. Marunong akong sumunod sa patakaran, hahaha. Naramdaman ng instinct ko na may sumusunod. Hindi lang isa. Kumanan kayo sa unahan. Mali ang daan ni Mengzi, ano? Bilisan ninyo. Magpalit kayong lahat pabalik sa lumang damit. Pagkalabas ng bayan, maging alerto kayong lahat. May tao sa gubat. Sumugod. Dakpin sila. Kami ang mga bayani ng Liangshan po. Iwan niyo ang pera at mga huli. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay. Kayo lang na mga bulok na isda at hipon. Karapat dapat pa kayong tawaging Liangshan. Gusto ninyo ang mga gamit ko? Ipagpalit niyo sa lakas niyo. Lumayas kayo. Mga basura ng paaralan ng sining militar ng Liming. Tinambangan niyo kami. Tapos nagpapanggap pa kayong mga tulisan. Hindi pa tapos ang kuta ng Luming sa inyo. Sa gitna ng araw pa talaga. Sinong tulisan ang mga ngahas gumawa ng ganito? Dakpin niyo sila. Umatras. Maraming salamat sa tulong ng mga bayani. Ang galing ng mga kilos mo, binata. Hindi mukhang mga tulisan ang mga ito. Mga mangangaso kami mula sa hanggan ng kuta. Baka may nakaamoy sa mga biniling supply. May sumigaw kanina ng Liming Marshall Hall. Ninakawan ng kapatid ko. Basta sigaw lang iyon. Liming Marshall Hall ang naghahari sa bayan. Paano sila gagawa ng ganitong kababoy na pakana? Siguradong nagkakamali lang. Hindi mapayapa ang bayan kamakailan. Malaki ang lugi ng Marshall Hall.
Bawat checkpoint ay may bantay sa tao. Mga kasama, mag-ingat kayo kapag pumapasok at nagbebenta. Salamat sa paalala. Dito na tayo maghiwalay. Binata, mahaba at malayo ang daan. Magkikita pa tayo. Si Kuya Ming at ang mga kasama niya. Mga tao ng bundok dawang. Ibaon niyo sa sikmura ang usaping ito ngayon. Nakilala ko na ang lalaking ito. Si Sun King, ang pinuno ng Wild Wolf Gang sa bayan. Isang buhay lang ang itira, sapat na. Walang silbi kahit buhay. Nagpakalat si Lee Jun ng balita na bumili tayo ng pampalakas na gamot. May dala siyang malaking halaga ng pera. Hindi tayo kukulangin sa dadating. Walang saysay ang reklamo sa opisyal kung walang ebidensya. Kapag sapat na ang lakas natin. Babalikan natin siya para singilin ang utang na ito. Binhi pa lang ang Diamond Body. Parang kilala ako ng basurang manual na ito. Sulit ang bansag na balat kobre at butong bakal. Mga padala ni Matandang Wang para kay Tainyo. Maganda ang pundasyon at mahusay ang dugo at ki. Matindi ang ki niya. Matindi ang ki. Tunay na body tempering technique. Mas astig pa kaysa sa set ng mga milisya. Ngayon na mismo. Isang hibla ng nag-aalab na dugo. Dapat kasing nipis ng hibla ng buhok ang ki at dugo. Ang sa akin, kasing kapal ng chopstick. Napakakapal ng pundasyon. Bawat hakbang sa hinaharap, kailangan ipantaya ang buhay.
Ang dumi na nailalabas ng marupok na katawan ay napakabaho. Unang antas ng Diamond Body. Patayin. Tagayin. Antas ng munting tagumpay. Talagang magkaiba. Mengzi, may kagyat na pakay si Kapitan Qin. Mga tao ng kuta ng luming. Si Qin Meng ay dati ng lasenggo at suga pa sa sugal. Masama ang ugali. Hindi pinapasok sa hanay ng depensa. Bihira kang dumalaw, punong Chen. You. Matagal nang nagbagong buhay si Qin Meng. Ngayon, siya na ang pinakamahusay na mangangaso sa kuta. Noong isang araw lang, solo pa niyang nabitag ang isang mabangis na lobo. Hindi basta nababago ang likas na ugali. Nakasaad sa papel ng county office, malinaw na malinaw ang selyo at lagda. Ang taong ito ay ayaw magpasunod. Ang taong ito ay ayaw magpasunod. Masisamang damo sa bukid. May narinig din ako. Ilang araw na ang nakalipas, nanakit siya ng kapwa nila sa loob ng kuta. 3. Ganyang klase ng bugok, isisingit mo pa sa talaan ng hukbo. 11, matandang guang, nakatala. Veteranong kawal, walang masamang tala. 12, si Qinlay na naman, nakalista sa file ng hukbo. Si Qinlay na naman. Dumaan ako sa pintuan ng county office gamit ang koneksyon ni Qin Wang. Ito ang napagkasunduan ng ilang ginoo sa depensa. Napagkasunduan ng sabay-sabay. Ako, si Qin, ang lumabas para sa biyahe na ito. Para paalalahanan si Kapitan Qin. Huwag mong hayaang may isang bulok na peras. Masira ang buong kaldero ng lugaw. Tapos ka na. Kung tapos ka na, lumayas ka. Ang kuta ng luming ay sakop ng hukbo ng korte. Ito ang aking atas bilang kapitan ng unit. Mula ito sa tanggapan ng komandante ng hanggan ng hukbo. Hindi ito mula sa county office mo sa Blackwater. Ikaw, isang mababang constable lang ng bayan. Nakakasindak ang pagpaandar ng kabayo at istorbo sa mga kapitbahay. Hindi pa kita hinahanapan ng sala. Pero lakas loob mong mangutya sa teritoryo ko. Ano? Gusto mong makipagsuntukan sa akin? Pag-isipan mo ng mabuti. Na-i-deliver na, alis na kami. CJ. Tawagin niyong agad si Qin Meng. Mengzi, tingnan mo ito. Liu Mobay, nakasingit sa kanang kampo, bilang 17. Liu Mo, pumasok sa kanang kampo, bilang 27, selyo ng County Street. Hindi ako interesado sa talaan ng hukbo. Kung may sweldo man o wala, pareho lang. Sining militar. Pakana ni Qinlay iyan, tarantado. Dahil may koneksyon ang kuya niyang si Qin Wang sa county office. Para maipagawa ang ulat na ito, ang kinatatakutan lang nila ay, may talaga ka sa posisyong militar.
At mahirap ka nang kontrolin pagdating ng panahon. Tio Tianbao. Noong mga nakaraang araw, dahil lasing ako, nahulog ako sa kanal. Hindi iyon aksidente. Ano? 3 araw na sunod-sunod akong maganda ang ani, kaya may mga naiinip. Si Songzong at ang 5 tao niya. Noong araw na yon, hindi ako umakyat ng bundok para mangaso. Sinundan nila ako. Ang ganitong alitan, hindi na ayos sa ilang salita. May mga masasama talagang hindi nagbabago. Kung gayon, tuluyan na lang silang pababagsakin. Ayos. May sarili kang landas. Huwag mong maliitin si Kinwang. 7 o 8 taon na ang nakalipas, nasa yugto na siya ng paghubog ng buto. Ngayon, baka nasa pagpino na siya ng mga laman loob. Baka mas malakas pa. Kailangan mong mag-ingat. Alam ko ang limit ko. Tio Tianbao. May mabubuting kabayo ba sa grupo? Bili mo sa akin ng isa. Sa presyo sa merkado. Pauwi na si Kinlay. Hindi natin malalampasan ang tulay na ito. Dito lang ako maghihintay sa'yo. Hindi na pwedeng patagalin ang salot na ito. Dito na natin tapusin. Isang putol lang, tapos na ang lahat. Hahaha, Kapitan Chen, napakahirap ng lakad na ito. Yung dokumentong iyon. Basahin mo lang sa tarangkahan ng kuta. Ang mukha ng mabuti kong pamangkin. Mas pangit pa kaysa sa mukhang namatayan ng ama. Hahaha. Itong matandang si Qin Tianbao. Halos hindi na ako pinakawalan. Malaki ang utang mo sa akin. Hihihi. Sa susunod na lang. Libre ko. Basta maalis si Kinmeng na hayop na yon. Para makapasok sa grupo. Kahit gaano karaming pabor, akuin ko lahat, hihihi. Kapag si Kapitan mismo ang lumabas. Tatandaan ito ng aming pamilya, Qin. Kaunting regalo lang ito, huwag niyong ipagdamot. Masyadong magalang si Qin. Kapag may kailangan ka sa akin sa hinaharap, sabihin mo lang. Ang kilos ni Kuya, siguradong panalo. Akala ng batang iyon dahil marunong mangaso ng kaunti. Akala niya sikat na siya. Hihikbirin siya balang araw. Qin bro, ngayon dumaan ka na lang sa may himpilan ng county. Kapag may balita. Magpapadala pa ako ng tao para ipaalam. Sapat na ba ang inom mo? Bukas ng maaga, bumalik ka sa kuta ng Luming. Uwi na agad. Tingnan natin kung ilang araw pa siyang makapalad. Bumalik na si Commander Xu. Nasa ayos na ang mga kalakal. 3 grupo ang naasikaso sa daan. Dumating ang kalabang tropa.
Bumalik na ang Tongda Trading Company. Magbubukas ang merkado 3 araw mula ngayon. Balat ng hayop, gamot at mga pambihirang kalakal mula sa labas ng hangganan. Lahat meron. Pagdating ng karaban, nakalipat ang mga mata ng hukbo sa labas ng bayan. Sa mga araw na ito, tamang panahon para kumilos. Nauunawaan. Itong tanga na si Sun King. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Dalhin ng mga tao para tambangan ang mga mangangaso. Saan nanggaling ang balita? Nasuri na. Bantay iyon ni Lei Jun ng paaralan ng sining militar ng Liming. Pinalabas mula sa bahay Tsa. Ginagamit ako ni Lei Jun at ang Wild Wolf Gang bilang sandata. Akala mo makakapasok ang ilang mangangaso sa gusali ng Duobao para bumili ng gamot. May utos ng isang mataas na panauhin sa likod nito. Natagpuan ni Sun King ang katapat niya. Kapag kumalat na nilustay ni Sun King ang ari-arian ng grupo, noon pa siya pinalaya sa Wild Wolf Gang. Walang kinalaman ang pagkamatay niya sa ating samahan. Magpadala pa ng tao sa bandang lumanggubat ng pain. Suriin ang palihim. Nang makita ang bumagsak na anino, linisin ang lugar at umurong. Huwag mag-iwan ng bakas. Hindi maagang bumalik, hindi rin huli bumalik. Sa ganitong oras pa talaga, may 500 tao na darating. Mula bukas, magpanggap kayong lahat ng mga mangangaso at magsasaka. Pumasok sa bayan ng paunti-unti. Bantayan niyong mabuti. Paaralan ang sining militar ng Liming. Pwede lang tumingin, bawal gumalaw. Kung sino mang hindi mapigil ang kamay at paa. Kapag nawasak ang malaking plano, huwag ninyong sisihin ako kung maging walang awa ako. Kapag klaro na ang lahat, saka tayo susugod ng bagsakan. Ang init ng batong ito. Alam din ng hayop na ito kung ano ang may halaga.